May alam akong kwento tungkol sa isang karinderya na kinakainan namin dati. Nagsarado na yun ngayon kasi nabili ng gobyerno yung lupa na kinatitirikan ng bahay at yung pwesto noong may-ari. High school ako noon. Tapos doon kami nagtatanghalian ng classmates ko kasi bukod sa mura ay malayo sa school. Iilan lang ang estudyante na kumakain doon. Bad trip nga noong nalaman ng iba na mas okay kumain doon. Dumagsa na rin sila. Samantalang noong kami-kami lang ang kumakain doon ay mabilis kaming nakakaupo at maluwag pa. Ayun ang nangyari. Medyo nakakaasar ng kumain doon sa karinderya. Kasi nga crowded na ng schoolmates naming gusto ring makamura. Tapos gusto rin yung konti ang kumakain. Paano nang kukunti kung naroon na sila lahat? Ewan ko kung sino sa mga walangya ang nagkalat ng tsismis. Pero may nagkwento na may nakita raw kuko sa sabaw ng sinigang doon sa karinderya. Tapos nasundan pa yon. May tattoo raw yung karne na nasa adobo. Siyempre wala namang naniniwala roon. Pero may ilang uto-uto na nagpadala sa tsismis. Kaya hindi na nagpunta roon sa karinderya. Which is good para sa amin dahil nagluwag na uli. Pero bad news para sa may-ari dahil nabawasan ng customer. Pero wala na kaming pakialam doon. Hanggang isang araw, hindi na nagbukas yung karinderya. Akala namin nalugi dahil sa tsismis. Kinabahan kami kasi alam namin na galing sa school yung nagpakalat noon. Baka magkaroon ng investigasyon kung sino yung walangya. Kasi syempre nakasira sa negosyo. Pilit na naming pinaamin yung mga tropa namin. Nagtuturoan na kami noon, Sir Neb. Yung ibang estudyante, kami rin ang pinaghihinalaan kasi kami yung vocal na asar sa mga bagong kumakain doon. Buti na lang makalipas ang isang linggo ay nagbukas uli yung karinderya nang wala namang hassle na nangyari sa amin. Isa sa regular na customer doon ang nag-usisa kung bakit ang tagal nilang hindi nagtinda. Ayon doon sa may-ari, magmula raw noong napabalita na may kuko at karne na may tato na nakita sa mga ulam na binebenta noong karinderya, may weirdo na babae na raw na parating bumibili roon. Tapos magrereklamo na matabang yung karne, na lasang baboy o baka raw. Syempre natural yun ang karne na ginagamit nila. Tapos ito raw babaeng ito, minsan na silang hinarang habang papauwi galing sa palengke. Madaling araw daw yon, Sir Neb. Kasi madaling araw na mamalengke yung may-ari. Sakay daw ng tricycle yung may-ari nang biglang humarang sa kalsada yung babae. Pagkatapos ay hinila siya pababa. Inaawat pa nga raw nung driver yung babae, kaso malakas. Tanong daw ng tanong yung babae kung anong klaseng karne ang niluluto nila. Kung yun daw bang karne ay katulad noong sa tsismis na may kuko at laman na may tato. Para lang daw bitawan noong babae yung may-ari, ay kinuha na noong tricycle driver yung tubo niya at hinataw sa kalsada. Binantaan daw siya na siya na ang papaluin kung hindi pa sila titigilan noong babae. Pagkatapos daw noon, ay bumili na naman sa kanila yung babae ng tanghalian. Tapos bumalik na naman kinahapunan kasi nagrereklamo na naman dahil matabang. Nasaan daw ba yung kuko at yung karne na may tato, kagaya noong nabalitaan niya? Yun daw ang gusto niyang bilhin. Nung time na yun daw, Sir Neb, nakapag-decide na yung may-ari na magsara muna kasi alam nila kung ano ang pinapakahulugan noong babae. Pero noong ilang araw naman silang hindi nagtinda, ay may mga kaluskos daw silang naririnig sa bakuran nila tuwing gabi. Tapos may pusa raw na nakakapangilabot ang ngiyaw, pero hindi nila nakikita. Nagtanim daw sila ng bawang sa bawat sulok ng bakuran nila, tapos nagpahanap pa ng buntot ng pagi. Noong nag-open ulit sila ng karinderya, ay nakita na naman daw nila yung babae na papalapit at papasok na naman. Pero bigla raw huminto at hindi na tumuloy. Tapos magmula noon ay hindi na bumalik. Malakas daw ang kutob noong may-ari na kaya hindi nakapasok yung babae ay dahil sa isang laylay ng bawang na nakasabit sa counter sa may entrance. Tapos may luya pa sila na nakadisplay sa harap.
Naka-attract pa pala ng aswang yung chismis na pinakalat ng schoolmates namin dahil lang gustong masolo yung karenderya.